The views expressed in this podcast are solely the opinions of the host and the guests. The content is intended for informational and entertainment purposes. Listener discretion is advised. Welcome back, guys. We're here for another episode ng podcast natin. Anong pangalan ng podcast natin ulit? KLWP or Kwentuhan Lang, Walang Personalan with Aves and Patrick. Hey, guys. Balik na naman kami, kulitan na naman to. I know, mga usapan na naman namin na hopefully may kabuluhan naman, di ba? Hindi parang stressful na ano. Oo, hindi naman kasi kami hindi naman kami masyadong nagdidig sa mga topic. Yung para bang kung ano lang yung point of view namin, yun lang yung dinidiscuss namin para lang ma-share namin sa inyo. It's Yes, nothing yes. too personal, Oo. di ba? Kamusta ka muna, Patrick? Ito, sumasakit na yung throat ko sa kagagawa ng Ng podcast. ano podcast? Hindi, Okay. pero okay lang, meron naman ang halls eh. Naka-halls ka Oo, rin. yeah. Ang Pinoy na Pinoy, Oh, halls, di ba? halls. Sarap eh. H-O-L-S. Ha? Halls. Hindi, house. H-L-L-S. Kala ko Pampangan tayo, ALS. Walang H. ALS ba? House. Sakit na lalamunan ko. Anyway, ano palang topic na gusto mong pag-usapan today? Ang topic natin today, guys, agimat or anting-anting. Titigan mo agimat na ito. Sinong may agimat or anting-anting sa inyo at sinong naniniwala sa inyo? Mukhang Pedro Penduko eh. No? Pedro Penduko. Pedro Penduko. Oo. Pero maganda yung topic na to. Napaka-magical. And then magical din ang guest natin. Magical, oo. Oh man, bigla lang sumulpot. Ang dami ay nako. Meron siyang giveaway mo pagkatapos ng aming kwentuhan. Meron siyang giveaway at talagang, Sige, sabi ko, please pumunta ka dito, ganyan-ganyan. napilit eh, no? Oo, napilit natin. Ang pangalan po niya ay si Liz. Capital L-I-Z. Hindi, Liz. capitalize lahat. Capital ba? Oo, Wala because exclamation? Tatlo. Talo. This is a special guest eh. So sisigaw dapat. L-I-Z, exclamation. Hi Liz, welcome to Hi, KLWP. Liz. How are you? Hello. Thank you for having me here. Medyo mahiyain ang natin guest, pero magaling siya, promise. Ang Siya? dami niyang kwento. Mga kwento niya entertaining talaga. Correct. And insightful, di ba? Tama. So Liz, yung tanong dito is, paano mo kami kilala or nakilala? So, work. Parang, yun din. Sa work? Nurse din. Nurse. Naipon na yung dito, ang kulto namin, nurse. Nurse podcasters. Dumadami na ho kami. Liz, yung topic natin ngayon, agimat anting-anting. Balita ko, marami ka daw experience or mga kwento talaga na nakakainggan yung pakinggan. Pwede mo ba kaming i-fill in dito? Ano experience mo sa agimat or anting-anting? Well, actually, hindi ko naman siya experience. Nabanggit lang ng tatay ko na may agimat daw yung mother niya, which is my grandma. Nung namatay siya, sabi ng daddy ko and yung pinsan ko na who was with her, they weren't able to pass it down, supposedly, na um, it made her life longer. Doon sa anting-anting na yon. Sa anting na yun. So, kapag daw ganyan, so parang you need to pass it on. Yes. Mhm. So, kapag hindi mo na pass on yun, ano mangyayari daw ba? Para lang siyang naglaho. Kasi it wasn't on time na naibigay. So, parang parang Darna. Oo. Ganun. But So, parang hindi siyang umabot on time, On biglang time. nag-disperse. Sayang. Oo. Yeah. I guess parang ganun kasi parang sa lahi namin yung long life. And hindi ko alam kung talagang maniniwala ako since, kumbaga, it happens na may mga tao na talagang they live longer. Matanong ko, Liz, mga ilang generation na na-pass down yan?
Do you know? Yan ay hindi nabanggit ng daddy ko. Hindi nabanggit. Pero kasi probinsya, so usually bulong-bulungan lang, hindi talaga pinapaalam. Correct. And hanggang anong edad umabot ang lola mo when she held the anting-anting? She was 90 at that time. Wow, 90. And then up to 90, never wore any eyeglasses. Oh, wow. So, napaka-healthy, Healthy siya, yeah. Yeah, kasi nowadays, yung parang age ng mga Pinoy, nakikita mo, mga bandang 70, medyo nag-expire na. Diba? Marami na sakit. Ah. Hypertensive mostly. Mhm. So yung anting-anting ba na yan ng lola mo, is this is this something that you saw na talagang tinatago niya? Is this like a pearl, or like how does it look like? Actually, hindi siya nabanggit sa amin, not until namatay siya. Oo. But then meron ba kayong nakita sa property niya na parang eto ba yung anting-anting or hindi? Hindi. Kinuwento lang siya nung pinsan, well actually anak siya nung pinsan ko na nag-alaga sa kanya. And then kinuwento niya na may nakita siya parang lumabas sa bibig. And then Oo, nag-appear. wow. Parang movie. Sa atin, Oo, yung parang yeah. sa Pilipinas talaga. Sabi ko, wow, typical. So Movie. parang ano ba to? Para ba tong energy, or para bang crystal to na naglabas sa bibig niya, or para ba siyang some sort of yung parang bigla na lang na naglaho. So parang paglabas sa bibig bigla na lang naglaho. Yun. So ganun. hindi siya nahahawakan. Hindi. Parang ganon. Hindi. Wow. Yun yung the way na kinuwento sa akin is parang lumabas siya sa bibig and it's something na glowing. Oh, okay. Circle, parang movie talaga. Sabi ko, seryoso ba yan? Oo. Sabi ng daddy ko, yeah, totoo daw. Ang natatandaan ko nung bata pa ako, merong mga indigenous people sa Baguio na umuwi noon sa Pampanga. So ang dami nilang mga root crops na mga dala, mga ani, ganyan. So, and then now, meron silang matanda na na lola din yun eh. Binigyan ako ng something na para siyang tuyo na bark na para siya na nakabalot sa plastic na merong kasamang crystal tsaka na pearl. Ang sabi niya na ganyan, itago ko daw, wag ko daw ipapakita. Sabi ko, what? Somehow, naapakita ko sa classmates ko, ganyan, pinakita ko na sa lahat. Pagkatapos hindi ko alam kung ano nangyari dun sa binigay niya sa akin. Pero sinasabi niya na anting-anting daw yun, na magdadala daw yun ng mga swerte, ganyan, tas pagliligtas daw sa yun sa mga danger, ganyan. I think I was 8 years old when I got that, and then somehow bigla na lang siyang it's just gone. So ang sabi nung matanda na nanggaling sa Baguio, yun daw anting-anting na yun, wag mo daw ipapakita yun kahit kanino. So lahat ng mga sinabi niya na wag ipapakita, na itatago, lahat yun, yung opposite ang ginawa ko. Kaya kung nakikinig yung mga guests natin sa mga previous that was probably why ang dami ko rin na near-death experience. Kasi baka yun yung parusa sa akin, di ba? Oo nga. Oo nga. So, how about you, Liz and Aves? Nagkaroon na ba kayo ng anting-anting? May nagbigay na ba sa inyo, or yung ba para bang merong ba kayong like yung parang pinaka charm na lucky na na masasabi ninyo na napampaswerte, ganyan? Mabalik muna tayo dun sa sayo mo. Pinost mo yata sa Facebook o TikTok yung anting-anting mo, kaya nawala ang visa. Ganun ba yung nangyari? Titigan mo agimat na ito. Instagram lang naman kaya ang dami kasing nag-like kaya ayun, nawala. Kasi alam ko Patrick Penduko yata. Pero alam mo ako, wala akong nakuhang agimat o anting-anting. Sana may nagregalo sa akin para naiwasan ko yung kamalasan ng mga nagaganap before. Pero wala, yung parang anting-anting ko lang ata nun yung, alam mo yung mga rosaryo, nabibili mo then Papa Bless, dahil syempre Catholic tayo, yun yung parang anting-anting ko. Oo. Yun, nakasabit lang sa kotse, or nung bata ako parang kwintas. Yun yung parang pang deflect sa kasamaan. Sa makasamaan, sa evil. Yeah.
Ikaw, Liz, may agimat na ipinamana ba sa'yo or something? Wala. Pero, kagaya sa'yo, yung sa Rosario, ang parang ipinasa na knowledge lang ng mga matatanda is sa mga babies, pag pinanganak, yung bibigyan mo sila ng Oo. cat's eye na bead. So, it keeps them safe. Oh, Hindi sila okay. lalapitan ng mga ah, Malas gods or or demonic. evils, mga gun spirits and ganon. Yung ilalagay sa wrist, para siyang Yeah. bracelet. So, it's called yung cat's eye nga. So, makikita mo yan sa Quiapo, Oo. sa Hindi Manila. ba yun yung cat's eye na yan, hindi ba yan yung red and black na beads or Not ayun yun, di ba? necessarily yan, pero yung isang bead na white na para talagang makikita mo yung kung ano yung how yung mata ng pusa. Oh, I see. Okay. Ang nakikita ko noon sa mga bata, sa mga provinces noon, yung red and black na bead na nilalagay sa sa paa or sa sa wrist ganon. Oo. But hindi ko alam yung tawag doon. Pagkatapos meron pang kwintas na yung parang kwintas na black yung tali niya. Pagkatapos para siyang brown na merong face ni Jesus or ni Mama Mary. Yun, oo. Tawag. Oo, yun. Parang scapula. Parang ganun. I think marami akong mga kaklase nung elementary na meron nun. Tapos, supposedly, it guides you something or... Mukhang trendy ang mata ng pusa dati, no? Pero kung anting-anting din lang, now that you mention it, Oo. kung meron or may nagbigay, well, sabi ko, I don't have it. Pero, naalala ko nung bata ko na naririnig ko sa mga kwento-kwento na pupunta ka sa mga bundok, hahanapin mo, Oo. yung parang, yung, in my head, ang naiisip ko is yung parang kang sa mga kuweba, ganun. Oh, So, yeah. it's really hard to find. And then, hindi mo talaga maririnig kung kani-kanino lang. Since, supposedly, you're not to advertise it. Oo. Ipaalam Huwag mo sa i-promote iba. kasi, Patrick. Pinromote Mawawala mo. yung niya. Kaya, Yung pusa niya. oo, kaya kaya Milana. Di ba sabi ko near death experience ko eh. So kung pakinggan niyo po yung podcast po namin sa near death experiences, ano po yung mga experiences namin. So, yun. So, kapag po nagka-agimat kayo or anting-anting, huwag niyo na akong iapakita. May malapse. Yeah. Okay, ito tanong ko sa inyo, Patrick and Liz. Let's say pinamanahan kayo ng agimat ngayon. I-describe niyo anong itsura ng agimat na yon and ano yung parang fantasy niyo? Bakit ganun yung itsura and anong ide-deflect niya? Well, Aves, that's a really good question. Siguro, kung papamanahan ako ng anting-anting, gusto ko siguro yung nakaset siya sa 18 karat gold or pagkatapos mga siguro may tatlong malalaking mga tagti 10 karat na mga diamond. Oo. Hindi, not just diamond. Sana all. At least VVS para wala confusion. Oo, yun. S2? Hindi. Yung pinaka color niya, mga D, ganyan. Oo, mga siguro, this will deflect poverty. Okay, Pag okay. nagpinag po ako, benta isang na, di ba? Yeah. Oo, so yun, ayun ang gusto kong aanting-anting. How about you, Liz? Anong gusto mong anting-anting? Something to deflect evil. Gold bar, no? Ibabato mo yung gold bar sa iba. I'm just kidding. Ay, Anong itsura? Hindi man yan parang Adidas o paanong Titigan mo agimat na ito. nakasabit sa leeg? Anong klaseng agimat yan? Tail, diba? Oo. So, anong gusto mong itsura ng ano mo? Siyempre, sariling agimat mo yan. How do you want it to look, di ba? Depende kung if hindi ko siya pwedeng ipakita sa iba, there's something na pwede kong itago siguro. Ayun pala, kapaligtan na kay Patrick. Ito, for-front na naman niya. Siyempre, mahal eh. Siyempre, kapag yung mga diamonds and gold, i-float niyo po yan kasi, di ba, nakakapagpamukhang mayaman. Sana all. Ayun, baka manakaw ang agimat mo ng di oras. Ayun, nasagot niyo yung tanong niya. Ito yung Waves. Oo. How about you? Anong ano? Pati ba ako? O, syempre, dapat Oo. sagot ka. Ako siguro yung agimat ko is
Baka something, parang siguro cross lang kasi sanay na ako sa, alam mo yun, yung cross si Jesus. Oo. And then, ano lang siya, yung, siguro yung simpleng gold lang kasi hindi rin ako mahilig sa jewelry eh. Oo. Pero at least it's in plain sight. Tulad na sabi ni Liz, parang hindi mo talaga dapat i-flaunt. So kung makita na rin, parang typical na necklace lang yan, di ba? Oo. Ayan ba yung cross na merong talim na kapag may nag sa'yo? Pwede maging sandata eh, no? Oo, magiging sandata. Pero gano'n, simple lang din yung agimat. Oo. Hindi lang yung parang Adidas o kung ano-ano. Mga kung ano-ano na mga Oo. nanggaling sa Na mundo. burloloy na nakasabit Oo. dyan. Diba? Kapag daw nagpunta ka daw sa Quiapo, Oo. marami daw nagtitinda ng mga agimat doon, mga anting-anting, yung para mga pampaswerte. Oo. Hindi ba, or pag nagpunta ka sa sa mga Chinese store, ang dami ng mga pampaswerte, yung mga jade, mga frog, ganyan, elephant. Like right now, it's year of the Dragon. dragon. Oo. So, ang dami daw ng mga pampaswerteng dapat mong bilhin for this year. Para swertehan ka sa 2024. Nakita ko nga yung pati mga colors and stuff, di ba? Oo. Anyway, napag-usapan natin agimat at anting-anting. Last na tanong para sa podcast na to. Gugustuhin mo bang magka-agimat or anting-anting? Kung oo, bakit? Kung gugustuhin ko yun talagang gold tsaka talaga diamond. Gusto ko yun because kasi it holds real value to it. Yes. But then kung yung mga parang mga damo-damo lang na mga nabubulok na mga leaves or mga ugat-ugat or branches na parang ayoko yata kasi, kapag kasi sinabing aanting-anting, parang parang kapag, eto na naman ho tayo, no? Pagka nagbabasa ka kasi ng Bible, yung mga ganyan kasi, those are works of works of the demon. Hindi siya tinuturo ng Bible. But of course, this is just my personal point of view. Na so yes, kung merong value, like gold or diamond, ganyan. And no, kapag ka naman talagang wala. Yeah. Yun lang. Okay. How about you, Liz? Ikaw, gugustuhin mo ba? And then if yes, Bakit? bakit? Oo. Well, based sa answer mo, for me, I think I would Okay. get one just because hindi kung may value or what, just because I think it represents for me, magre-represent siya ng fear ko, and then hopefully it will Tama. help me Oo. get over yung fear. Yes, oo. So, looking at that, ngayon ko lang din na-realize na maybe yun nga rin ang reason bakit may mga nag-invento ng antique. Yeah, yung bang, hindi ba sometimes parang nagkakaroon tayo ng fear na hindi natin alam kung paano tayo makaka-get over doon sa fear na yun. Now, they make something or they made something na yung bang parang magko-combat doon sa fear na yun. Yes, I At least hindi man matanggal yung fear mo, yung bang parang you feel secured na, you know what? yes. Although I have this fear, meron naman akong anting-anting, di ba? How about you, Aves? How would you, kung magkakaanting-anting ka, if yes, bakit? Pwedeng no na lang para wala nang bakit. Di ba? Tama. Hindi naman. Ako, syempre yes. Sino ba naman yung may ayaw ng may protection, di ba? Parang insurance. Tama. Yeah, parang pag sinuot mo yung bagay na to, naka-safeguard ka. Pero like you guys said, it does make sense. Parang religion din. It's like something to believe in, di ba? And parang it boosts your confidence. Yung parang hindi naman iniisip na parang invulnerable ka, pero somewhat like that, di ba? At saka kasi sa culture natin ng mga ang daming parang ingrained na kasi sa culture natin ng mga Pinoy, yung mga anting-anting ganyan. Parang mahilig tayo na maniwala sa ganyan. Because it satisfies our culture, our curiosity, yung mga beliefs natin, ganyan. So, parang na rin yan, parang part na rin yan ng pagiging, Yeah. Part Pinoy. ng life natin. And tignan mo naman yung ibang superheroes natin. Si Pedro Penduko may agimat, di ba? Si Darna, kinakain pa. Di ba? Nilununok pa. Oo. At hindi siya nabibilaukan. Oo.
Diba? May ano siya, halls. Hals. Als Hals siya, pala, als, oo. oo. Bumalik na naman tayo dyan. Wala siyang gag reflex, ah. Wala. Sumobra na. Pero yun, I think okay na tayo, diba? We talked about agimat, yung anting-anting, Mm. and ikaw may gusto ko ba dagdag? Patrick or Liz? Tingin ko, kung mag-agimat po kayo or anting-anting, ang natatandaan ko rin kasi dyan, dapat pinapabless mo daw yan. Okay. Yun ang ano. But then, kung makakatulong po sa inyo yung mga agimat na yan, mga anting-anting, by all means, kunin nyo na ho lahat. You know, para naman lahat ng swerte at pumunta sa inyo, di ba? Wag niyo naman pakadami, baka may L2K din. Baka- Mabaliw ka, ba't ang daming burloloy nito sa bahay? May paanang manok, may bato. Speaking of that, nung bata pa ako, noong like at 2 p.m., this was, I think I was 6 years old. Oo. At 2 p.m., exactly 2 p.m., merong matanda na ang dami niyang mga kwan sa balat nun. So, yung parang mga butlig-butlig, ganyan. Oo. Tapos meron siyang hawak na, na mga coins. Tatapat yan sa house namin at 2 p.m. Tatapat sa house namin yan. Ginagano niya yung coins niya. Sa bahay niyo Pinapalipad talaga, niya. ha? Oo, tapos para siyang nag-sasabi-sabi. Na yung parang, tapos parang binabalibag niya yung coins niya doon sa hands niya. Na parang ang weird na para bang sabi ko, parang sino ba 'tong makukulam na 'to? You know? Kaya ang ating ko sa kanya, she was the strangest person na nakita ko like ever. Siyempre, ikaw ba naman mag-post ng anting-anting sa Instagram? Hahabol-habulin ka, Patrick. Kaya siguro ako inabol, no? No. Like at 2 p.m., andun siya sa tapat ng house namin. Oo. Para siyang nagdadasal na hindi mo maintindihan. Pagkatapos lalakad na siya after that. Pero wala nang encounter. Parang nawala siya after, nung, lumipat kami ng house noon, wala, hindi ko na siya nakita. Ang sinasabi nila, kung daw yun, mangkukulam daw na parang merong sayad sa utak na something. But it's just the strangest thing that bigla na lang nagbalik sa isip ko. Baka bumibili lang ng yelo yung tao eh. Nakalabas sa yung barya. Hindi ko kami nag-ng yelo, no? Napagkamali yan eh. Oo, at 2 p.m. At tuwing mo, sakto. Medyo mainit-init. Pagbilan niyo ako ng yelo. Salwana. At siya, salwa ng yelo. And yun na yan. I think hopefully mag-guest ulit si Liz sa next episode natin. Or one of our episodes at least, di ba? Correct. Yes! Ang dami pa natin pwedeng pag-usapan. Tsaka, ang dami ho niya pwedeng ikwento ng mga experiences na mga mysterious, mga kababalaghan. Ayun guys, thank you so much for listening. And ito magpapalam lang yung guest namin si Liz. Thank you for listening. Thank you for having me. Liz, next time ulit sasama ka ulit sa KLWP. Kwentuhan lang, walang personalan. And we appreciate you being here, sharing your knowledge and experiences, and hopefully makasama ka namin next time ulit. Yes. Sige, mag-hunting muna kami ng agimat. See you guys next episode. See you guys. Don't forget to comment, like, and subscribe. Yes. Bye-bye.